Tunay na wala kang kapantay. Ikaw ang nag-iisang Diyos, buhay at makapangyarihan. At isang pribilegyo sa amin na ikaw ay aming purihin at sambahin. Nagkagalak po kami na pinagkaisa mo kami sa araw na ito para patuloy ka naming dakilain at luwalhatiin. Salamat, Panginoong Diyos, sa patuloy mo pong pagkakaloob ng inyong biyaya sa bawat isa sa amin. May kahirapan man ang pinagdaanan ng bawat isa noong mga nakaraang araw. Pero nandito kami, nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan, sa patuloy mong pagkakaloob ng inyong pagpapahala sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Tunay na ng inyong salita ay makapangyarihan. Kaya dalangin po namin na sa oras po ito, mangusap ka sa bawat isa sa amin. Sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, kilusan mo po ang aming mga puso. Gamitin mo po ang inyong lingkod para maiyan ang inyong mga katotohanan. At hayaan mo, Panginoong Diyos, na patuloy po kami na lalapit sa inyong banal na trono. Maraming salamat po. Lahat ng ito pinagkakatiwala po namin sa inyo. Makapangyarihan at matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Salamat na sa ating Panginoon sapagkat muli sumikat ang araw. Amen. Ito ba? Thank you, Lord. Ang pakalimunan ng ating Panginoon. Salamat din sa pag-iingat ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin at sa ating pamilya. At ako ay nagagalak sa mga testimonies na aking po narinig. Congratulations sa ating Presidente. Sa mga nakarang linggo ay atin pong napag-aralan ang topic patungkol po sa discipleship. Meron ba kayong natututunan patungkol sa ating programang discipleship? Amen. Parang isa lang naman natutunan. Amen. Kaya po namin tinuturo ang patungkol sa self-grouping, discipleship, kasi yan po ang gagawin ng ating iglesia. Yan po ang ating direksyon. At hopefully, ang bawat isa po sa atin ay patuloy na lumago sa ating pong pananampalataya at magamit tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. So, umaga po ito ay nais ko pong magbahagi ng isa pang mensahe patungkol pa rin sa discipleship. Para lalo po natin maintindihan, tunghayan po natin ang John chapter 1, verses 35 to 42. 8 verses. At nais ko pong ibahagi ang isang larawan ng pagdidisipulo na
na ginawa ng ating Panginoon Yesus. Nakahanda na ba kayo? Amen. Yun, may tatlo na nakahanda. Sa unang tatlong talata, sa John chapter 1, verses 35 to 37, again the next day, John stood with two of his disciples. And looking at Jesus as he walked, he said, "Behold, the Lamb of God." The two disciples heard him speak, and they followed him. Dito po sa Book of John, may tatlong John na binabanggit. Ang una po, si John the Baptist. Tapos si John the Apostle. Tapos yung isa pang John. Kaya, sino itong John na binabanggit dito na may kasama mga disciples? Yan po ay walang iba kundi si John the Baptist. Kilala po natin siya, di po ba? Parang hindi ah. Kilala po natin si John the Baptist, di po ba? Yes. Kaano-ano siya ni Jesus? Pinsan. Paano sila naging magpinsan? Magpinsan ang kanilang mga nanay. Kaya magpinsan rin sila. At etong si John the Baptist ay dahil siya ang inatasan ng Diyos para maging mensahero o siya ang mauna para ibahagi ang pagdating ng Panginoong Yesus, siya ay nagbabautismo. At minsan, may mga lumapit sa kanya na tinanong, "Sino ka ba?" Sabi niya, "Hindi ako si Kristo." "Ikaw ba si Elias?" O sa English, "Ikaw ba si Elijah, ang propeta?" Sabi niya, "Hindi." "Eh, sino ka?" Sabi niya, "Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilaw. A voice of one crying in the wilderness. Make straight the path of the Lord." Tuwirin ang dadaanan ng Panginoon. Yun ang kanyang misyon. At kung babasahin natin ang unang bahagi ng John chapter 1, meron siya mga testimonies patungkol sa Panginoong Yesus. Ang isa doon ay Jesus is the baptizer of the Holy Spirit. Sabi niya, "Ako ay nagbabautismo ng tubig, pero may darating na mas higit sa akin. Nagbabautismo ng banal na Espiritu." Hindi lang yan. Sa verse 29, sinabi din niya, "The Lamb of God who takes away the sins of the world." Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At yung mga Hudyo, kapag naririnig nila ito, the Lamb of God, naintindihan nila. Kasi alam nila yung tungkol sa Passover. Kung saan, bago umalis ang mga Israelites sa Egypt, kung ilang taon sila na inalipin, nagkatay sila ng tupa. At yung dugo, yun ang nilagay nila sa mga hamba ng mga pintuan. At yung anghel ng kamatayan ay nilagpasan sila. Samantalang sa mga pamilya ng Egyptians, nangamatay ang mga panganay na lalaki, pati yung mga panganay na mga hayop. At yun ay
ay tinuturo sa mga Hudyo mula noong pagkabata nila. Kaya alam nila ang ibig sabihin ng the Lamb of God. At yun ang sinasabi ni John the Baptist. Hindi lang yan, sinabi pa niya na pinapatotohanan ko na ito ang anak ng Diyos, the Son of God. Kaya, nung naglalakad ang Panginoong Yesus at kasama niya ang kanyang mga disciples, yung isa dito ay si Andrew. Makikita natin sa verse 40. Makikita natin na ito ay si Andrew. Yung isa ay hindi binanggit ang pangalan. Pero, pinaniniwalaan ng mga Bible scholars at theologians na ito ay si John the Apostle. Yung sumulat ng Gospel according to John, yung epistles na 1st and 2nd and 3rd John, at yung book of Revelations. Kasi, itong si John, kapag sinusulat niya yung tungkol sa kanyang sarili, hindi niya binabanggit ang kanyang pangalan. Kadalasan, ang sinasabi niya, ang disipulo na minamahal ng Panginoon. Di ba? So, nung nakita ni John the Baptist na parating ang Panginoon Jesus, ang sabi niya, behold, the Lamb of God. Masdan niyo ang tupa ng Diyos. At naintindihan ng mga disciples niya yung katagang yun, the Lamb of God. Kaya ito po ang unang punto natin. We need to recognize Jesus. Kailangan makilala natin siya. Ano ba ang pagkakilala natin sa Kanya? Minsan may mga tao na nagsasabi, siya ay dakilang guro, a great teacher. Tama naman po yun. That is biblical. Pero hindi lang yun. He is more than a great teacher. Yung iba, ang sinasabi nila, siya ay gumagawa ng mga himala. Totoo rin yun. Naayon rin sa Biblia yun. Pero higit pa roon. Kaya, anong kakilala natin kay Hesus Kristo? Tayo ba ay naniniwala at nananampalataya na siya ang pinagkaloob ng Diyos na maging sakripisyo para sa ating mga kasalanan? Siya ba ay ating tinuturing na Panginoon ng ating buhay? Mahalaga po ito upang sa ganoon magawa natin ang nararapat para sa Kanya. At ang ginawa ng dalawang disipulo sa verse 37, they followed Jesus. Kung kilala mo ang Panginoong Yesus, ikaw ay tutugon sa Kanya. Amen. Di po ba? Minsan, ang pagkakilala natin sa Panginoong Yesus kung hindi sapat, ay nagkakaroon ng problema. Dapat makilala natin siya kung sino talaga siya at hindi yung ninanais natin na gawin niya para sa atin. Nakuha niyo? Dapat ay kilalanan natin ng Panginoong Yesus. Hindi yung ang gusto lang natin na gawin niya. Doon lang tayo.
Sa Biblia, may mga tao talagang naghayag ang kanilang pagkakilala sa Diyos. Katulad ni Peter. Nung tinanong ng Panginoon Yesus, anong sinasabi ng mga tao? Sino ako? At iba-iba ang kanilang sinabi. Propeta. Pero si Peter na tinanong, para sa iyo, sino ako? At ang sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Ikaw ang Kristo, anak ng Diyos. At ang sabi ng Panginoong Yesus, hindi tao ang naghayag sa iyo dito, kundi ang aking Ama, God the Father, has revealed who Jesus is to Peter. At kapag kilala natin, dapat tamang pagtugon. We have to respond to Him. Following Jesus starts with a response. Kapag sinabi natin na ako ay isang Kristiyano at gusto kong sumunod, kailangan meron tayong commitment. Meron ba tayong pagtatalaga sa ating mga sarili? At yun ang pagtugon natin sa ating Panginoon. Sa verse 30, then Jesus turned and seeing them following, said to them, what do you seek? Nung sumusunod ang dalawang disipulo, si Andrew at presumably si John, tinanong ng Panginoong Yesus, ano ba ang hinahanap niyo? Napakagandang tanong, di ba? Ano ba ang hinahanap niyo? Kaya sa ating pagsunod sa ating Panginoong Yesus, kailangan siyasatin din natin kung ano ang ating motibo. Bakit tayo sumusunod sa Kanya? At yan po yung susunod na punto, which is reflect on your motive. Kailangan pagbulay-bulayan natin. Bakit nga ba ako pumupunta sa church? Dahil ba sa may kainan? Dahil ba sa may ice cream? O dahil lang sa merong mga palaro and sports fest? Kailangan tignan natin kung ano talaga ang ating motibo. Bakit ba tayo naging mananampalataya? Dahil ba sa gusto lang natin yung mga kasamahan natin sa church? Dahil ba sa may mga naitutulong sila sa atin? Reflect on your motive. Pag-isipan natin mabuti. Sa ibang version, yung what do you seek o ano ang hinahanap mo, ang katanungan ay what do you want? Sa ibang version, ano ang ninanais mo? Subukan kaya natin tanungin ang ating sarili. Ano ba yung ninanais mo? May mga tao na ang ninanais nila ay kasikatan. Gusto nilang sumikat. Kaya nga may mga content creators. Marami silang mga binabahagi. Pinopost nila sa social media. Dahil ang gusto nila, sila ay makilala. Gusto nila sila ay kumita. At may mga tao na dahil sa kagustuhan nila,
na sila ay maging tanyag, na sila ay maging sikat. Binenta nila ang kanilang kaluluwa sa demonyo. Ang isa dyan na nabasa ko ay si Rose Ann Barr. Kilala niyo siya? Siya yung isa sa mga artista sa Freddy's Dead, yung sequel ng Nightmare on Elm Street. Pare-pareho tayo hindi pamilyar dito, ano? Elm Street, alam ko. Iyon. At nung siya ay nagkakaedad na, gumawa siya ng libro, at sinulat niya doon na binenta na niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo dahil nais niya sumikat. Si Kanye West, kilala niyo? Yeah. Ako hindi masyado. Pero, isa rin siya sa mga napapabalita na isinanla ang kanyang kaluluwa para lamang maging tanyag, para lamang maging sikat. So may mga tao talaga, nagkakawin nila ang lahat para lang sumikat. Yung iba naman, kapag tinatanong, what do you want? Ano bang gusto mo? Gusto nila yung wealth and abundance. Sino may gusto ng yaman? Siyempre, huwag tayo maging plastic, di ba? Gusto natin yan. Binigay ng Diyos yan para sa ganun ma-enjoy natin at magamit natin para lalong lumawak ang kanyang kaharian. Pero kapag eto na ang nagiging pangunahing hinahangad ng ating buhay, hindi na po tama. May mga tao naman na ang hinahanap nila ay pag-ibig at sila ay maging katanggap-tanggap. Isa ka ba rito? Kaya may mga kabataan na kung saan naghahanap ng mga kaibigan at mga grupo na tatanggap sa kanila kasi sa kanilang sariling tahanan ay hindi naibibigay ang kaukulang pag-ibig, atensyon, at pagtanggap sa kanila. Yung iba naman, kapag tinanong mo, ano na talaga gusto mo? Yung iba naman, gusto kong malaman kung ano ang layunin ko, bakit nandito ako sa mundo ito. Yung iba naman gusto kong malaman kung ano ang kahulugan ng buhay. Nasubukan niyo bang matanong sa sarili niyo yan? Ako nung kabataan ko, naitanong ko ito sa sarili ko. Bakit ba ako nandito sa mundo ito? At yung iba naman naghahanap ng direksyon. Alin ka sa mga bagay na ito? Alam nyo, life without Christ is a dead end. Kapag yung mga bagay na yun, ang inuuna mo sa iyong buhay, mapupunta ka sa kawalan. Money, power, fame, sex, alcohol, drugs, and even this world, the things of this world won't satisfy you. Sabi nga sa Mark 8:36, for what shall it profit a man if he gains the whole world and lose his soul? Diba? So, tanungin natin ang ating sarili. Ano ba ang hinahanap ko? Ano ba ang hinahanap ko? Ano ba ang ninanais ko?
yung dalawang disciples, ang sabi nila kay Yesu Cristo, eto, they said to him, Rabbi, which is to say, when translated, teacher. Ito yung Hebrew term para sa guru. Teacher o rabbi. Sabi niya, where are you staying? Sabi niya, what do you seek? Anong hinahanap niyo? Sinagot nila ng tanong, where are you staying? So yung pagkakataon na kapag ikaw ay nagtanong at ang sagot ay katanungan din, noon pa pala ginagawa yun. Di ba? Where are you staying? Samantalang ang tanong eh, what do you seek? Pero alam niyo ba, para sa mga Jew, ito ang ini-encourage, ang magtanong ng magtanong. Sa kanila nang galing yung huwag may hiyang magtanong kung may right ba ito. Minsan sa mga text na iligis tayo, di ba? Asan ka na? Tapos, ang sagot eh, bakit? Minsan tanong, saan tayo? Ang sagot eh, ano gusto mo? Parang nakakalito, di ba? Pero, eto mga katanungan ito, eto ang nagbibigay sa atin ng direksyon kung ano ba talaga ang ninanais natin. Kaya nung sumagot ang mga disciples, saan ka nakatira? Ibig sabihin, meron silang ninanais na mas malalim. Saan ka nakatira? At yung sagot sa kanila, sa verse 39, He said to them, come and see. They came and saw where he was staying, and remained with him that day. Now it was about the 10th hour. Ibig sabihin sa Jewish reckoning ng oras na yun, alas 4 na ng hapon. At sinasabi sa atin na sila ay nakitira o namalagi kasama ang Panginoong Yesus. Sabi ng Panginoong Yesus eh, come and see. Halin kayo at nang makita nyo. At napakahalaga po na sa atin bilang mananampalataya, bilang mga sumusunod sa Panginoon, we remain in His presence. Napakahalaga po yun. And when we remain in His presence, relationship is developed. Di ba? Kapag lagi natin kasama ang isang tao, nade-develop tayo. Di ba? At kapag ikaw ay nade-develop, hindi lang black and white, kundi color pa. Kapag tayo ay magkakasama palagi, ang relasyon natin ay lumalago. Ang ugnayan natin ay hinuhubog sa paglipas ng panahon. Ang samahan natin ay pinagyayaman. Napansin niyo ba, kapag katapos ng service at nagkakaroon tayo ng groupings, nakikilala natin ang bawat isa. Di po ba? Yes. Sa mga nakalipas, nalaman ko na ito palang si Madja ay meron na pala cell group. Ang galing, ano? Na kung sa pagkikita namin, hindi ko malaman hanggang hindi ko siya nakakasama at nakakausap ng matagal. So, we remain in the presence of the Lord
and our relationship is developed. We remain in each other's presence and our relationship is developed. Yung come and see, ito ay isang divine invitation. Halika kayo at tignan niyo. Sa Matthew 11:28, ang invitasyon ng Panginoong Jesus ay, "Come to me, all of you who are tired and heavy laden." Kayong mga napapagod, yung mga napapagal, yung mga nabibigatan, halika kayo. It is a divine invitation. It is more than just information. Hindi lang para malaman mo ang mga bagay tungkol sa Kanya. Not just knowing, but experiencing. Kaya tinanong nila, saan ka nakatira? Kasi ang nais nila ay mapalapit sa Panginoong Jesucristo. At nung sinabi ni Jesus na, halika kayo at tignan nyo, come and see, ang nais niya, gusto ko na maranasan nyo na makasama ako. Gusto ko na maranasan nyo at makita nyo ang aking mga ginagawa. Not just understanding, but living it. Come and see is rediscovering the call to follow Jesus. So verse 40, one of the two who heard John speak and followed him was Andrew. Ito yung binanggit ko kanina. Yung isa ay si Andrew. Siya yung kapatid ni Simon Peter. He first found his own brother Simon and said to him, "We have found the Messiah." So si Andrew, nung nakasama niya ang Panginoong Jesus, nung pag-uwi niya, hinanap niya kagad ang kanyang kapatid na si Peter. At nagbahagi kaagad siya. Nakita na namin ang Messiah. Kapag Messiah, ibig sabihin, ito yung itinalaga ng Diyos para maging tagapagligtas. Ito yung hinihintay ng mga Hudyo sa Old Testament. Ito yung laman ng mga prophecies. Kaya, nung sinabi niya, "We have found the Messiah," nandun ang excitement. Yung Christ, yun ay translation din ng Messiah. Kapag sinasabing Jesus Christ, ang ibig sabihin rin nun ay Jesus the Messiah. Jesus the Anointed One. Jesus the Chosen One. At sa verse 42, and he brought him to Jesus. So, relay the good news. Yung encounter, naging evangelism. Amen. Nung na-encounter ng mga disciples, si Andrew at si John, ang Panginoong Jesucristo dahil na malagi sila sa kanyang presensya, nakasama nila siya, malakas ang loob nila na magbahagi na, nakita na namin ang Messiah. Halika! Punta tayo doon. So napakaganda yung come and see. Di ba ba? Kaya kapag may nagtanong sa iyo, ano ba yung pinag-aaralan nyo sa church nyo? Sabihin lang natin, halika at tignan mo. Come and see. Now when Jesus looked at him, he said, "You are Simon, son of Judah. You shall be called Cephas," which is translated as Tungay. Binigyan ng bagong pangalan. Di po ba? Peter was renamed. Amen. Binago siya. Because God does not look at the past. God does not look at your past. Yung nakalipas mo, hindi yun ang tinitignan ng Panginoon. He sees your potential. Amen. Kung ano ang magiging bahagi mo, yun ang tinitignan ng Panginoong Yesus. Not defined in Christ,
you are not defined by your past, but by His purpose. Ako, kung titignan ko ang nakalipas ko, hindi ako magsasalita sa harap niyo. Amen. Kung titignan ko yung buhay ko noon, baka magmumukmuk ako. Dahil iisipin ko na hindi ako karapat-dapat. But in Christ, you are a new creation. The old has gone, the new has come. Kay Kristo, hindi ang nakaraan mo ang tutukoy sa iyong pagkatao, kundi ang dakila niyang layunin para sa iyo. Amen. Amen. So yan po ay ang isang larawan ng pagdidisipulo. Recognize Jesus, respond to Him, reflect on your motive, relationship is developed, relate the good news, and you will have a new name. Sa Book of Revelation, meron bahagi doon na sinasabi ng Panginoong Jesucristo na bibigyan kita ng bato at sa batong yun may bagong pangalan. Ano kayang pangalan yun? Anak ng Diyos. Yes, pangalan ng Panginoong Yesus. Bilang pagtatapos, sino sa inyo ang mahilig umakyat ng bundok? Alam niyo ba na Mount Everest ay patuloy palang tumataas yun? By an average of 2 to 4 millimeters, tumataas yung Mount Everest taon-taon. Hindi po madali umakyat ng bundok. Di ba? Kailangan na yung mga tao, kailangan na magkakalapit-lapit. Kailangan meron silang guide. Dahil may mga lugar doon na delikado. Pwede kang mahulog. Kaya ang ginagawa ng iba, nakatali sila sa bawat isa. Nag-aalalayan sila. Nagtutulungan. Kapag ikaw ay umakyat sa bundok, nakakaranas ka ng gutom. Tama? Mukhang gutom na nga kayo. Kapag ikaw ay umakyat, nakakaranas ka ng uhaw. Di ba? Napapagod ka. May mga pagkakataon na parang ayaw mo na. Ang hirap naman ito. Parang puro na lang pakyat. Pero, pagdating sa taas, sulit na sulit ang pagod mo. Di ba? Sa mga nakaranas na umakyat ng bundok, kakaiba pagdating sa taas. Kahit na pawis ka, kahit na ikaw ay gutom, kahit ikaw ay pagod pagdating sa taas, ibang klase ang pakiramdam. At pag ikaw ay nasa taas, iba ang makikita mo. Di ba? Yes. Iba. Hindi mo makikita sa ibaba. Kapag ikaw ay nasa ibaba, ang makikita mo kapag ikaw ay nasa tuktok ng bundok. Tama? Yes. Tama. Iba. So, eto, nasa bundok ito. Eto. Wag galing. Kakaiba Sarili. ang pakiramdam, di ba? Nawawala ang iyong pagod pagdating sa taas. Iba ang iyong makikita. Kakaiba na hindi nararanasan ng mga tao na hindi umaakyat sa bundok. Mga kapatid, yan po ang isang larawan ng pagdidisiplina. Sama-sama tayo naaakyat sa bundok. Amen. Kapit kamay tayo, magtutulungan tayo, titignan natin
ang kaligtasan ng bawat isa, ang kapakanan ng bawat isa. Pero pagdating sa taas, iba ang mararanasan natin. Iba ang makikita natin. And that is a picture of discipleship. It starts with the invitation, come and see. Pero hindi doon nagtatapos. Kasi ang susunod doon is a process. My process. Anong process? I will make you fishers of men. At pag natapos yun, yung processing yun, ikaw na ngayon ay isang mamalakaya. Then, you can go and make disciples. Yan po ang isang larawan ng pagdidisipulo. A picture of discipleship. Tayo po yung bukal ng dalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa itong salita. Salamat po sa mga katotohanan ito na amin pong natutunan ngayong araw na ito. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, na patuloy ka namin makilala. Na sa pagkakilala po namin sa inyo kung sino ka ayon sa inyong salita, kami po ay tutugon. Tutugon kami sa inyong imbitasyon. At hayaan mo, Panginoong Diyos, na manatili kami sa inyong presensya. Na kami po ay patuloy na magkakaroon ng malapit na relasyon sa inyo at sa bawat isa. Opo, Panginoong Diyos, tulungan mo po ang bawat isa sa amin upang patuloy kami lumago sa aming pananampalataya, upang patuloy kami maging kagamit-gamit para sa ikalalawang ng inyong kaharian. Dalangin ko, Panginoon, ang iglesia ito na maging kultura po namin ang pagdidisipulo. Ng bawat isa ay magkaroon ng grupo na sasamahan upang doon maalagaan at lalago. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Hayaan mo na patuloy po namin nakanin ang mga salitang ito. At hayaan mo, Panginoon Diyos, na may apply po namin sa aming buhay at bilang isang iglesia. Maraming salamat po. Sa pangalan ng iyong anak na sa Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen.